Hello Sir Mark, ako nga pala si Vic. Gusto ko lang ikwento ang nangyaring nakakatakot sa akin. Isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Tungkol ito sa kaibigan kong si Carlo. Matagal nang magkaibigan sina Vic at Carlo. Sabay silang nag-aaral, sabay umuuwi, at pareho pang nakatira sa iisang barangay. Ngunit isang aksidente ang kumitil sa buhay ni Carlo. Nasagasaan siya habang pauwi galing sa inuman. Pagkatapos ng burol, hindi na nakabisita si Vic sa puntod ng kaibigan niya. Sabi niya, masyado pang sariwa ang sakit. Hanggang sa isang gabi, habang nag-overtime si Vic sa opisina, napansin niyang wala na palang tao sa paligid. 2:00 na ng gabi. Habang nagliligpit siya ng gamit, biglang tumunog ang messenger notification sa computer niya. Isang mensahe mula kay Carlo. Uy pre, sabay tayo pa uwi. Nanlamig si Vic. Nakangiti ang profile picture. Yun pa rin ang lumang larawan ni Carlo bago siya namatay. Akala niya, prank lang ng mga katrabaho. Pero nang sinagot niya ng, sino to? Agad itong nag-reply. Si Carlo to pre. Nandito ako sa labas ng opisina mo. Tara na dahan-dahan siyang tumingin sa bintana. At doon niya nakita isang lalaking nakatayo sa dilim, nakaputing t-shirt, basa sa ulan, at nakangiti. Parang dati lang, parang buhay pa. Tinawag niya, Carlo? Walang sumagot. Pero kumaway ito, isang mabagal at kakaibang kaway. Biglang namatay ang ilaw sa buong opisina. Nag-blink ang monitor at ang cursor sa screen ay kusang gumalaw. May lumabas na bagong mensahe. Ang tagal mong bumisita, Vic. Doon siya nagsimulang tumakbo. Bumaba siya ng hagdan, pawis at luha, halong takot at pagkasabik. Pero pagdating niya sa ground floor, nakabukas ang pinto at may basang mga yapak papunta sa labas. Sinundan niya ito hanggang sa gate. Ngunit sa halip na makita si Carlo, isang puting kandila lang ang naroon. Nakatirik sa lupa at katabi nito ay isang lumang litrato nila ni Carlo. Sa likod ng litrato, may sulat na parang gamit ang dugo. Salamat sa pag-uwi, pre. Kinabukasan, nagpunta si Vic sa sementeryo at doon niya nakita ang puntod ni Carlo, basang-basa at may kandilang kagaya ng nakita niya kagabi. Simula noon, tuwing umuulan, lagi niyang naririnig ang boses ni Carlo sa labas ng bahay. Pre, sabay tayo. At kahit gaano niya subukang huwag pansinin, may mga gabing kusa na lang bumubukas ang pinto. Hindi lahat ng kaibigan ay marunong magpaalam. Minsan, kahit sa kabilang buhay, ay gusto pa rin nilang makasama ka.